Ang video na to ay isi-share ko yung temperature management na ginawa namin according sa guide ng Dominant CZ. So bakit nga ba mahalaga ang temperature sa pag-brood ng sisiw? Ang dahilan dahil hindi pa nila kayang mag-produce ng sarili nilang heat source. So napaka-importante ang temperature para sa survival ng mga sisiw. So, tandaan natin na merong tatlong temperature ang kailangan natin i-maintain sa pag-brood ng sisiw. Una ay ang heat source or light source. Ikalawa, ang temperature mismo ng brooder house. At ikatlo, ang mga sisiw mismo. Doon mo makikita yung reaction ng mga sisiw kung komportable sila sa temperature ng kanilang brooder house. Okay, so umpisahan natin sa una, which is ang heat source or light source. As a rule of thumb, ang sabi nila sa guide ay kailangan 1 watt per bird. So kung meron kang 50 birds doon sa brooder house mo, maglalagay ka ng 50 watt na ilaw. Kung meron kang 100, mas advisable na kaysa maglagay ka ng 100 watt na ilaw lang, pwede kang maglagay ng dalawa na tig 50 watt. Sa gayon, balance ang kanilang temperature. Okay, so sa ikalawa naman, ang temperature na titignan natin, kapag meron na kayong light source, pwede ang lamp or ang infrared lamp or ang ilaw ay ang temperature mismo ng kanilang bahay or yung brooder house nila or brooder ring. So, nag-iiba po ang temperature requirements ng sisiw according sa edad nila. At ang edad nila ay magbe-base tayo sa linggo, which is weeks. Sa unang linggo nila, ito ay dapat nasa 32 to 34 degrees Celsius or nasa 33 degrees na lang para nasa gitna lang kayo kung sakaling hindi naman siya sobrang init or sobrang lamig. Sa ikalawang linggo, dapat magbabawas ka ng 1 degrees sa second week, which is from 32 to 34, ito ay magiging 31 to 33 na lamang. Tapos, sa ikatlong linggo nila, ito ay nasa 30 to 32 na lamang. Sa ikaapat na linggo or kapag nasa isang buwan na sila, magbabawas ka ulit at ito ay nasa 28 to 30 degrees na lamang. Pagtapos ng isang buwan, around 5 or 6 weeks, pwede ka nang maglagay ng hanggang 26 to 28 degrees na lamang ang kanilang temperature. Tapos, pagkatapos ng 6 weeks, so 7 weeks onwards, kahit wala na silang kailangan i-maintain na temperature dahil nakapag-adapt na yung kanilang katawan at kaya na nilang mag-produce ng heat source. So, nasa room temperature na lang yon or nasa 24 degrees. Pero, titignan nyo pa rin kapag sobrang lamig or makikita mo yung reaction ng mga sisiw, kung nagkukumpulan sila, pwede kang mag-add ulit ng temperature nila. Para ma-monitor mo ito, bili ka ng thermometer. Yun, meron kaming thermometer doon na nakasabit para nakikita namin or na-monitor namin yung temperature ng brooder house nila. Sa brooder house na to, naglagay kami ng 4 or 5 na heat source nila. 2 ilaw at 2 infrared light or lamp. Dahil kung sakali man na masira yung isa, merong pa kaming extra na magbibigay sa kanila ng init or magme-maintain ng temperature nila. Sa ikatlo naman, kung na-maintain mo na yung temperature nila according sa edad nila, i-monitor mo pa rin yung mga sisiw sa magiging reaction nila. So, maglalagay ako ng picture dito
kung anong itsura nila. Kapag komportable sila, katulad yan, yan, kalat-kalat sila at masigla, ibig sabihin okay yung temperature sa loob ng brooder nila. Kapag sila naman ay nagkukumpulan sa isang sulok, doon ibig sabihin kulang yung temperature nila at doon magkakaroon ng cold stress at yun yung magiging sanhi ng kamatayan ng ating mga sisiw. At dyan nagtatapos ang ating unang video na na-upload natin. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang kayo sa comment section below at susubukan nating sagutin as soon as possible. So, ganyan lang po. Thank you at ingat.